is clear, though. The robots are going to want to be paid in Bitcoin. The AIs, they can't get bank account. They're going to trade with each other in Bitcoin, right? If you're digital intelligence, you're going to want to be capitalized with digital capital. Mayroon pa bang nagdududa na ang digital na ekonomiya ay lumalaki gaya ng binanggit ni Michael Zeller? Marahil hindi, kahit na hindi ka nagtatrabaho sa sektor nito o sa mga makabagong teknolohiya tulad ng AI, malamang na alam mo ang kahalagahan ng digital na ekonomiyang ito. Pero paano naman ang mga asset natin? Kung ikaw ay katulad ko, karamihan sa iyong mga asset ay malamang na nakatali sa tradisyonal na nasasalat na mga asset tulad ng mga real estate savings account at stock. Kung ang hinaharap na ekonomiya ay magiging digital, hindi ba dapat maging digital din ang ating mga asset? Ngayon, maliban kung meron kang talento upang lumikha ng mga masining na gawa tulad ng musika o mga painting, ang mga cryptocurrencies ay marahil ang pinaka-na-access na forum ng dalawang asset na ito. Mayroong higit sa 20,000 cryptocurrencies, kasama ang kilalang Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, Solana at Ripple, at kahit ngayon, ang mga bagong cryptocurrencies ay ginagawa sa isang lugar sa mundo. Ngayon, gusto kong ipakilala sa iyo ang isang cryptocurrency na ginawa sa South Korea, ang BTC Mobic.